Yun oh. Kanina ang ingay po ng mga alaga natin dito na mga kahayupan sa bukid. Kasi nangingi yata ng mga pagkain yun. Nilagyan ko lang ng onte. si Tito po talaga yung nag-ano yan. Baga kailangan may tamang pagkain, no, mga ka-business, lalo na sa baboy. Pero ito na nga po, no, mga ka-business. Meron po tayong pahayag na importante at siyempre na napagdesisyon lang ko na tapusin at i-expose. Expose tong tao na to kasi nga po ay hindi na maganda ang layunin sa ka-business. Kay Kuya ka-business, no, sa buong ka-business family, meron akong na-gets, no, meron akong nalaman na punto. Ayan, na-gets ko kanyang punto kung paano kanyang mga galawan. Ay ngayon po ay i-reveal po natin at gusto kong sabihin sa inyo ang aking opinion about dito, no, na sa isang layunin ng tao na to na hindi maganda po sa ka-business. Kung bakit, yan ay sasagutin natin ngayon. Pero isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Yan, kamusta po kayo? Yan, kakatapos na natin maghatid Trisha at yung kay Mama, meron po silang outing ngayon sa La Union. Si Mama, no, ingat ka dyan, Ma. At ito na nga po, balik po tayo kay Sir Taong Gala. Yan, nabanggit na po pala natin, no. Si Sir Taong Gala po ay nagpahayag ngayon, no, Totoo, Sir Taong Gala, hinihintay ko po talaga yung pagpapahayag nyo. Hindi po ako plastic na, kasi nga alam ko sasagot si Sir Taong Gala, pero nagpahayag po siya na ito na daw yung huling sagot niya sa atin. At yung mga sinabi niya doon, no, binigdil niya yung pagiging pogi daw natin, no? Pogi daw siya, ayun, title niya po, no. Kasi nga po, nabanggit ko daw po na pogi daw ako. Ayan, sabihin ko mga ka-business, wala po ako nabanggit na pogi ako. Ako lang kasi mahilig sa mga tugmaan ba. Nabanggit ko po kasi sa bandang huli kong sinabi na kayo na pong umusga. Parang ganun yung sinabi ko. Pero dahil mahilig ako sa tugmaan, ako kasi kusa pong nasasabi ng bibig ko sa mga rapper, no, na mahilig itugma. Sinabi ko na kayo na pong umusga kung sino mas gwapo sa amin dalawa. Yan. Baga mahilig ako sa tugmaan kasi fan po talaga ako ng mga flip top, yan, sa pagiging rapper, pagsusulat. Fan po ako ng ganyang mga bagay, no. Hobby ko rin po yan. Kaya humingi ako ng pasensya sa Sir Taong Gala kung sinasabi nyo na pogi ako. Wala po akong sinasabi. Sinabi ko lang po ay kayo na pong humusga sinong mas gwapo sa amin dalawa. Yan ay pagbibiro ko lamang po, no. Sinabi ko naman po yan na biro lang yun. Pero binibig deal ni Sir Taong Gala at yun nga, pinupunto niya na last na daw po yun. Pero alam nyo po ba mga ka-business, mga kapapi, ako ang una nagpayag na sabi ko tigilan ko na si Sir Taong Gala. Pero siya ang nag-ungkat, no. Sa huli niyang vlog, in-expose niya tayo. Sinabi yan tayo yung tinutukoy na taksil. Kumbaga hinugot niya talaga sa comment section na tinitira daw siya sa comment section na siya daw yung taksil. Pero pagbasa ko dun sa last vlog ko, wala naman pong ganon. Wala naman nag-comment sa kanyang ganon. Kaya di ko alam kung paano niya nakukuha yung ganong topic, o para meron siyang matapik na tayo yung itukuyin niya sa pagiging taksil. Yan. So ayun, nagpayag naman po ako sa aking last vlog about dyan. Pero yung topic ngayon, ako po yung unang nagpayag na titigil lang ko na si Sir Taong Gala. At nabanggit ko po yung pangalan niya sa aking vlog. Alam niyo po ba yung vlog namin ni Trisha na yung mahalagang mensahe, no? Bakit mahalagang mensahe namin ni Trisha? Yung mababa lang po yung views nun. Pero mapapansin nyo, tinigilan ko na yung pag-thumbnail kay Sir Taong Gala na kasi hindi niya naman talagang pinupunto, no? Meron akong tanong na hindi niya masagot. Kaya sabi ko, sa vlog ko na yon, ganito pa yung pagkakasabi ko sa mga di po nakapanood, mga ka-business, no? Meron akong topic, no, pero naisingit ko yung topic about kay Sir Taong Gala. Sabi ko po, about kay Sir Taong Gala naman po, siguro di na ako magre-reaction kasi nga ay di niya naman masagot yung tinatanong natin, no? Kumbaga nagvo-vlog lang siya, pinupunto niya yung mga issue. Pero yung iisa, no, hanggang ngayon wala kang kasagutan na kung bakit pa siya nagpapahayag. Ay,
kung bakit siya, para saan yung pagre-reaction niya sa ka-business, no? Nag-reaction po kasi siya na 40k issue, no, ng ka-business. Nag-reaction po siya. Sabi ko, para saan ba yung pagre-reaction niya? Pagpapahayag niya na hindi na siya magre-react sa ka-business kung ngayon nag-reaction siya, no? Hindi niya po masagot hanggang ngayon. Nag-vlog lang siya ngayon, natitigilan po tayo, pero tayo po yung una nagpahayag na titigilan ko na si Sir Taong Galanon. Pero nung huling vlog niya po, bago yon, no? Bago yung titigilan niya na ako. Huling message niya na daw sa akin. Pero bago yon, yung vlog niya, in-expose niya muna po ako, no? Kung bakit ko nasabi na in-expose ako ni Sir Taong Gala. Ganito po yung plano niya, no? Napapansin ko sa huli kong vlog, wala siyang ano, walang nag-comment sa kanya na taksil siya. Nabasa ko naman po sa comment section. Sana kung meron man, screenshot ni Sir Taong Gala sa huli kong vlog. Na inopen niya yon, na sabi niya di daw siya naapektuhan sa mga comment section, pero galing daw sa comment section nagsabi sa kanya na ang pagiging taksil niya, tapos kinontent niya po yon, no? Mapapansin niyo kinontent niya yon para mapalabas na kung sino ba talaga yung tunay na taksil. Kumbaga na bring up niya yon para meron siyang content na about sa pagiging taksil ko daw po, no? Nagmensahe daw po ako 7 months ago. Yun, para ma-bring up niya yung mga dati na, no? So ayun, kung bakit sabihin ko sa inyo mga ka-business, mga kapapi, hindi na maganda po ang layunin ni Sir Taong Gala. Lalo na po sa ka-business official. Alam niyo po kung bakit? Ito. Kung bakit siya nag-reaction bumalik sa ka-business. Napansin ko meron talaga siyang layunin. Pinasok niya yon, nagkaroon ng issue. Yan, nagkaroon po ng issue sa ka-business na binalag ni Kuya, 40k issue. Mapapansin niyo po na yung pag-alis ni Kuya Istong, binibring up niya po yung mga dati nang umalis na kada daw po magkakaroon ng issue ay kada daw po may aalis na kagwang, ginagawan daw ng issue. Kumbaga para maisingit niya yung topic niya na yon, na sabi niya strategy lang daw po ni Kuya ka-business. Pansinin niyo po yung mga galawan ni Sir Taong Gala. Gusto niya pasukin yung pagre-reaction, no? Kasi, di ba po, nagpayag na po siya na hindi na siya magpapayag, hindi na po siya magre-reaction kay Sir Ka-Business. Sir Ka-Business, ano? Kay Kuya Ka-Business. Pero, pansinin nyo kung bakit siya nag-reaction, yung pala, meron siyang pinupunto na gusto niyang i-bring up kung bakit umalis sila Kuya Intoy. Nabanggit niya pa si Ate Inday Okray, na pinupuri niya pa pagkatapos nun, mababait naman daw pala. Yan, meron siyang ganong mga ganong sinasabi, no, mga ka-business. Pansinin nyo, no, kung bakit pala siya pinasok yung ganong topic. Tapos sasabihin niya, anytime naman daw pwede siya mag-reaction, pero magre-reaction siya kapag may nagawang kamalian si Kuya ka-business. Alam nyo po kung bakit sinabi kong kamalian? Yun nga po, di ba? Totoo, inaamin ko rin na para sa akin na nagkamali si Kuya ka-business doon, kasi nga gumawa siya ng vlog about doon po sa kumuha ng 40k na hindi naman dapat na i-vlog. Pero isipin nyo kung gaano ka transparent si Kuya ka-business sa inyo. Nangyari yung bagay na yun, gusto niya pang sabihin sa inyo. Nga lang meron siyang tunay na iniingatan ng karapatan ng naging parte ng buhay niya, no, ng ka-business family. Talagang iniingatan niya po yung kredibilidad ng isang tao, yung private ng isang tao. So yun, pinapalabas ni Sir Taong Gala na strategy, no? Strategy daw po ni Kuya ka-business para ma-bring up niya yung mga dating umalis. Pansinin niyo po yung galawan ni Sir Taong Gala. At ito, yung sa akin naman, gusto niyang sirain yung parang yung relasyon namin ni Kuya ka-business, na hindi na dapat ako tanggapin ng ka-business family kasi nga daw po taksil ako. Kung ako sa inyo, no, mga ka-business, kahit di nyo na po panoorin yung vlog na yon, pero nagigets ko na po yung punto, no. So mga hindi po nakapanood, tinutukoy niya ako po yung taksil kasi nga sa pagsasabi ko ng totoo. Yan, sinabi ko po na
totoo, nagkaroon kami ng relasyon ni Trisha. Pero siya, binibig deal niya po yung pagiging love team namin na gusto niya pang maghalongkat. Gusto niya pang hihalongkat yung mga 7 months ago. Panoorin nyo daw po. Yun, salamat Sir Taong Gala. Kasi nga, mga viewers, hinihikayat mo pa na manood ng dati kong vlog. Salamat Sir Taong Gala. Dagdag ano rin po yan, points. Dagdag revenue. Yun. Eto, siguro hanggang dito na lang din ang aking reaction. So, nagpahayag naman po ako na hanggang dito na lang, no? Ang reaction ko kay Sir Taong Gala. Pero, in-expose niya ako. Gumawa siya ng paraan kung paano niya masasabing taksil ako sa ka-business. Napakahusay ni Sir Taong Gala. At gusto ko rin diretsuin Sir Taong Gala kasi sabi niya rin naman na maging matapang daw po ako. So ito, no, lalabas ko yung sarili kong saloobin sa iyo Sir Taong Gala na hindi na po maganda yung layunin niyo po kasi nga napapansin ko. At sa comment section naman, sabi mo hindi ka naman nasasaktan. Pero nakakagawa ka po ng topic, no? Na pinagtatanggol mo yung sarili mo na kung sino yung taksil. Tinutukoy mo ako pa. Tapos napapansin ko, simula na nag-vlog ka sa ka-business, bumalik ka, no? Sa pagre-reaction, tapos yung pag-vlog mo rin sa akin, hindi ka gumagamit ng thumbnail. Napapansin niyo po ba mga ka-business? Hindi siya gumagamit ng thumbnail para di rin daw siya gamitan ng thumbnail. Kumbaga ayaw niyang nata-thumbnail ng pagre-reaction ko, no? Kumbaga kung sino mag-react sa kanya, ayaw niya kasi sabi niya. Pero si Brother Kenneth, nakakadalawa na siyang thumbnail sa akin. Alam mo ba na merong policy? Meron daw pong policy na unauthorized na pwede daw po ako kasuhan. Nakakatawa lang, no? Kaya ako sinasabi na para kayong bata, sir, kasi nga po sa mga galawan ninyo. Yun, magiging tapat na ako sa inyo. Alam kong may gusto kong pang sabihin no, about pagkatapos itong vlog na to, pero nagpahayag ka na, huli na. No? Salamat sir at Sir TG na ako huli na rin po ng pagpapayag sa inyo. Kasi alam kong hindi na talaga bubuti. At marami na rin nagme-message sa akin. Kung sa inyo, totoong may nagme-message sa inyo, meron din po sa akin, no? Marami nagme-message na tigilan ko na po kayo, Sir TG. Pero ito, ang aking pahayag sa inyo mga ka-business, kung bakit saan nagsimula yung pagkakapalitan namin ni Sir TG ng salita, ng mga pahayag, mga opinion. Ito, opinion ka lamang po, no? Pero kung nagkakamali man ako, no, pwede ka po Sir TG na mag-reaction pa kung meron. At sa comment section, no, pahayag nyo po yan. Pero ito po panghuli, no, mahabol ko lang po. Sa mga comment section na nagko-comment sa akin about kay Sir TG, ako hindi ko pinapakialaman yan. Hindi ako gagawa ng content about dyan na gaya ng ginagawa mo Sir TG na reactionan mo yung mga nagko-comment sa account ko na sisiraan ka. Kung tunay na hindi ka nagpapa-apekto Sir TG, hindi ka nagagawa ng paraan para magkaroon ng content na kagaya niyan, i-bring up mo pa yung mga dati para mapalabas mo yung mga dating nangyari. Maling-mali yun Sir TG. Para sa akin lang, opinion ko po yan. At sa mga nagko-comment sa akin ng negative, matik, panigurado. Kasi binalag mo ko, in-expose mo ko na ako yung taksil. Panigurado, merong magko-comment about sa akin na negative. Pero di ko napapangalanan yan. Alam kong private nyo rin yan, mga nagko-comment. Sige lang po, okay lang po sa akin yan. Tanda ko rin yung mga pangalan nyo na dati kayo nanonood sa akin. Pero simula nang bumalik po ako sa ka-business, ay yun na. Sinasabihin nyo na ako na kung ano-ano, namamangka, plastic, at yan, tanggap ko yan, no? Kasi nga, totoo, marami rin isa ako sa nasaktan, no? Kasi mas pinili ko. Kasi marami rin nagtunay na nagmamahal sa atin na noon, meron pa nga tayong sponsor noon na maayos yung namin na kung mas pipiliin mo si Sir Kuya ka-business yung pagbabalik mo. Salamat ng marami sa'yo. At yun, marami rin ako naiwan na mga
ayaw na sa akin, no, tinatanggap ko po yung consequence na ganun, kasi nga po mas pinili ko ang pagpapaka mababa ko ng loob. Kung para sa inyo negatibo yon na tanawin ng utang na loob yung nagawa sa akin ni Kuya Ka-Business, magpatawaran sa isa't isa. Kung tinuturing yung mali yun, siyempre magre-reflect rin yun sa inyo kung sakaling may mangyaring ganun sa inyo. Yung gumawa sa inyo na mabuti, isang beses lang magkamali, kumbaga talagang di naman maiwasan yun, no? Kahit sino sa atin di naman perfecto. Ba't kayo magtatanim ng sama ng loob? No? Talagang ano talaga yung social media, talagang makapangyarihan. So yun, hanggang dito lang aking pahayag. Salamat Sir TG kung yan na yung huli, at syempre itong huli ko na rin pong pagpapayag sa inyo. Yun, maraming salamat po, at siguro tutuloy ko tong wait lang po, bala kong ituloy yung pagre-reaction ko, pero isang beses lang kung okay lang. Baga magiging reactor ako ng Ka-Business, mga vlog. Susubukan ko lang kasi total nasabi niya na meron nag-comment na pwede daw po ako maging reactor kasi maayos daw po yung, pero di ko naman tinataas yung sarili ko, pero wala namang masama kung susubukan ko, no? Ito isang beses lamang po, at kung merong mag-agree, yan, merong magpapalakas sa atin ng loob. At ito sisimulan natin ngayon, duduktong natin sa mga nakatapos po na itong video hanggang ngayon nanonood. Presto po, no? Yan, maglalambing po ako sa inyo sa makakaabot, at syempre para makilala ko po yung pangalan ninyo na papasalamatan natin sa comment section. So ito po mga Ka-Business, mga papi, yun, move na po tayo. Pero iduduktong ko po to sa vlog, yung huling vlog ng Ka-Business. Napanood nyo po ba yung pagdidesisyon nila sa kung tuloy po yung pagtutur nila sa ngayon 2026? Napanood nyo po ba? Yun, napanood nyo po ba, no, mga Ka-Business? Napaka makabuluhan na topic, at medyo malalim at maselan. Di, ano po, kung bakit ko po nasabing makabuluhan, isipin nyo mga Ka-Business, topic lang po na vlog na yun ay pagdidesisyon nila sa tour, kung tuloy po ba yung tour ngayon 2026. Pero napakadaming napasok ni Sir Ka-Business ng yun sa kabuuan ng Ka-Business family na mga topic, no? Abot kila Papa Dins, kay Ate Jam, at yun nga, naging dahil sinasabi kong makabuluhan. So bandang huli, no, panoorin niyo po na talagang kung paano sila magdesisyon, na sinasaalang-alang nila ang bawat isa, at higit sa lahat yung kalooban ng Panginoong Diyos, kalooban ng Ama ang mangyayari sa kanilang mga desisyon, no? Pinapasa Diyos po talaga nila ang kanilang mga desisyon sa buhay, at yun, kaya makabuluhan. Pero ngayon, no, meron tayong try natin mag-reaction video sa vlog na yon, kasi nga po, no, marami rin po nag-comment, no, sa vlog na yon, na yung pagdedesisyon ni Sir Ka-Business sa pagpapangalan ng magiging apo niya kay Papa Dins. Yan. Pero bago yon, meron pala papakita sa inyo. Yan pong salagubang na napaka-cute, medyo maliit lang po. Nakita ko siya, dumapo po sa akin. Bumabalik yung panahon na nanghuli po ako ng salagubang dito, no? Kasi bukid po ito. Dito po kami nang maliliit pa. Nanghuli po kami ng ganito, tsaka sa laginto. Ang cute lang, no? Kasi ang liit niya. Yan, may share ko lang. At yun, napanood nyo po ba mga Ka-Business? Sa mga hindi pa nakakapanood, yan, kung bakit ko po nagagawa tong pag-reaction video, malay mo, meron pang hindi nakakapanood, at lalo pang hikayatin at tapusin yung vlog na yon, na no, panoorin po nila ng buo, kasi nga po talagang makabuluhan yung topic na yon. At ito nga, nagkaroon ng unting pagtatanong yung mga tao sa comment section na pinapakailaman daw ni Kuya Ka-Business yung pagpapangalan sa apo, no, sa pagiging anak ni Papa Dins at Ate Jam. Yun, naintindihan ko si Kuya Ka-Business sa bagay na yon. Alam nyo po kung bakit? Kasi nga po dahil sa excitement ng magiging lolo
na magiging lolo na si Kuya Ka-Business, at syempre unang apo pa dahil panganay po nila si Papa Dins. Talagang nandun yung excitement kasi nga po, no, si Papa Dins at sila Boss Dave, sila Budang, napatanong po si Kuya Ka-Business, bakit po pangalan nyo? Sabi ni Kuya Ka-Business. At talaga namang totoo na ang galing magpangalan ni Kuya Ka-Business. Talagang ang ganda, no, ang ganda magpangalan at biblical pa po, no, na sila Boss David yan, sila Ezekiel yan, ganda ng pangalan po nila. Kaya kay Budang ganda rin po, no, kaya maintindihan mo po sa bagay na yan si Kuya Ka-Business. Pero yan, siguro nadala lang si Kuya ng excitement, kaya sana intindihin nyo rin po, no, sa mga nagko-comment na wag na po kayong mang bash. Kumbaga merong, hindi naman masabi na bash, na wag yung, pwede siguro yung pag ano lang, pagre-request lang, gaya ng mga nababasa kong mga comment na pwede po ba Sir KBO na ipa-handle mo na lang kala Papa Dins at Ate Jam yung pagpapangalan sa magiging anak po nila. Yan, mga ganong comment, talagang concern po talaga sila, at alam ko makakarating yung kay Kuya Ka-Business na alam kong hindi ko pa ngayon masukan yung bagay na yan, pero yun nga, gusto ko lang sabihin kay Kuya Ka-Business rin na sa alang-alang niya rin yung side ni Papa Dins at Jam, at ni Ate Jam, no. Siyempre may side din si Ate Jam na mga magulang po niya, na dapat ano rin po yung pagdidesisyon nila, no? Baga di lang si Kuya, pero intindihin nyo rin si Kuya sa bagay na yan, kasi talagang may bitaw si Kuya kung magpangalan ba. Alam nyo ba yung parang sa millennial ngayon kasi parang may bitaw, no, kumbaga mahusay ka yan. Kaya sa bagay na yan maintindihan mo talaga si Kuya. So ito lang yung aking reaction video sa bagay na yan. At yun, salamat sa panonood. Yan, sinubukan ko lang po, no, kung okay lang. At yun, hanggang dito lang aking vlog. Yan, kita-kits next vlog. I love you all, never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang, Paps. Congratulations, Papa Dins. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa yumangan na tulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Gusto ko lang pasalamatan mga kagaya mo. Ikaw ang dapat na tularan at iniidolo ng karamihan sa tunay na buhay na ito. Salamat sa iyo, Papa Dins. Ikaw ang idol ko, ang dami mo nang natulungan, at yun ay may katibayan. Aking napapanood mga nahihirapan sa buhay, ay tunay na iyong sinasagip nang hindi nang hihingi ng anuman ang kapalit. Marami ka ng pinag-aral, binigyan mo ng gabay, at ang hangarin lamang sila ay magtagumpay upang ang mga pangarap kanilang mabot kamay. Dito ka nagsimula at ito ang ginawang tulay. Kung anong meron ka ngayon, Pops, deserve mo yan. At ang aming hiling, ikaw ay mag number one. Ikaw ang tunay na bida ng istoryang to. Sana dumami pa ang mga kagaya mo. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa yumangan na tulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Mabuting hangarin, minana sa magulang, ang iyong layunin nating kapwa matulungan. Mga galing sa ilalim may iyong inaangat, kahit na ang daladalang pasan ay mabigat. Hindi sapat sa iyo ang tulong na ganun na lang. Patuloy mo pa silang pinabalik-balikan, kaya marapat lang ikaw ay aming dapat kahangaan. Patunay na hindi mo sila pinapabayaan. Marami pa sa iyo ang tao na nangangailangan. Alam ko ding hangad mo na sila ay matulungan. Patuloy ka pa sanang gumawa ng kabutihan, at ama na ang bahalang sa iyo ang magsukli niya.
matapos itong sinulat ko. Gusto ko lang pasalamatan mga kagaya mo. Ikaw ang tunay na bida ng istoryang to. Patunay lang Papa Dins, ikaw ang idol ko Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan Papa Dins, ikaw ang